siguraduhin nyo lang na kaya nyo panindigan yung relationship. Kasi, ang hirap naman na minsan, makikipag-relationship tayo tapos hindi natin nirespeto ang pagkababae ng partner natin. As yung makipag-socially sa ibang babae na meron ka ng partner is violation na yun ng karapatan ng babae. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si kasamang Wilmer mula sa Jardin de Aguila. At ngayon po ay meron tayong kasama, matalik na kaibigan sa mahabang panahon. Chief, pakilala ka sa kanila. Ako nga pala si Chief, no? Minsan June ang tawag sa akin. Matagal na tropa tayo ng Wilmer. Bata pa kami noon. Mga 30 years na. 40. Bali ganito, Chief, konting kwentuhan lang tayo, no? Kasi mula nung magkakilala tayo, hindi ko pa narinig gaano sa iyo yung tunay na kwento, no, sa usapin ng pagrelasyon mo, no. Alam ko may may naging asawa ka, pero yung malalim na bihira kasi ang magtanong sa iyo ng mga ganyang bagay kasi personal 'yan. At ayoko namang panghimasukan yung bagay na, at saka siyempre hindi ko mabibigay kaligayahan mo. Pwede mo makabing bigyan ng konting kwento lang, no, tungkol sa paano ka ba dumiskarte sa babae, mga ganung tipo. Ikaw na, bahala ka. Yan namang matungkol sa mga pambababae o love life na yan, nature na yan ng lalaki na kumbaga sa nararamdaman natin yan. Yung, attraction to opposite sex, talagang lalaki ka talaga, gender mo, no? Meron naman lalaki sa lalaki, hindi yan. Pero sa ganang akin, straight lang ako sa babae lang, no? Mga time na nagkakilala kami ni Wilmer noon, sa area na kinalakihan namin, hindi ako masyado nanliligaw dahil unang-una, wala akong kapasidad para manligaw. Importante kasi, hindi pwedeng pogi points. Kung pogi ka man, yun lang ang gagamitin mo. Kailangan may pera ka rin. Ganon. Kasi, magdaramdaman ng babae na walang tibay makukuha sa'yo, puro pogi na lang. Hindi kakain, hindi magde-date, hindi badasine. Iiwasan ka rin noon. So, importante, may tibay ka rin. Yung meron ka na pera, budget, Kaya, balak mo man makipagrelasyon, dapat ready ka rin sa magiging consequence noon. Gagastos ka, uubos ka ng oras. Ganon. Okay. Nababanggit mo yung pera, no? Yung pera ba bahagi o langkap talaga siya sa pakipagrelasyon? May gano'n ba experience na kahit na gusto mong manligaw dahil parang nagiging burden sa iyo yung wala akong pera, wala akong pang ganun ba? Paano ba 'yun? Oo, malaking part ng life ng relationship yung meron kayong financial capabilities. Kasi hindi naman tayo katulad sa old folks na sa probinsya, na likod ng bahay lang, sa ilalim ng puno, magigitara, kwentuhan, tatanawin ng nature. Dito sa siyudad, sa Metro Manila o Metropolis, kailangan nyo lumakad. So, kailangan nyo pamasahe. Mag-window shopping man kayo, okay lang yun, pero kailangan nyo rin uminom. Wow kayo, kailangan nyo rin ng pera noon. Since dalawang bagay lang, kung estudyante ka, allowance sa tatanggapin sa parents mo, na kailangan mo tipirin para meron kang gagamitin o sakaling meron kang tatagpuin. Kung may trabaho ka, plus factor yon kasi nagkakaroon ka na ng budget para sa paglakad-lakad nyo ng magiging karelasyon mo. Yun, tanong lang, Chief, no? Di ba kadalasan naman, siyempre, pag nagbibinata tayo, diba, mas yung nagugustuhan natin, yung mga nakakasama natin, yung kakilala natin, lalo na sa isang community tayo. Hindi ba naging ganun yung kwento mo na nagkaroon ka ng crush, 'di ba, nung bata ka pa o nagbibinata ka, 'di ba? Tapos
May nakatuluyan ka bang gano'n na papaano ba? Yung kabataan ko naman noon, normal yung attraction, crush, may crush ka lang. Oo. Pero ligaw, parang hindi pa kasi medyo malisyoso pa tayo noon. Nagkakatuksuhan, uy, ganun. Siyempre, ayaw mo na, ayaw papalata. Yung dumating sa edad na nag-adolescent ka na, nagiging iba na yung pakiramdam mo ng crushes. Na andun na yung urge na gusto mo na talaga dumiskarte, gusto mo na siyang kausapin, mga ganon. At doon na yung medyo partly seryoso, partly hindi. Kasi nasa part ka pa rin ng adolescent. Ganun yan. Pero naranasan mo manligaw? Oo, nanliligaw ka, pero ang panliligaw ay limitado lang sa pasabay-sabay, pabiru-biruan, tuksuan, mga ganon. Pero yung pakiramdam mo na masaya ka pagkasama siya, nandoon na yon. Pero hindi nyo pa alam na, kasi alam nyo, hindi naman, pag-aasawa, hindi nyo maiisip pa yun eh. Karas-karas lang muna, pero nandoon nagsiselos ka na rin, dumarating na rin ganun. Kaya lang, limitado lang din yung emotion nyo sa isa't isa. Pero yung sa panliligaw mo, naging magkarelasyon kayo, paano ka nag-handle ng isang relasyon? Ang relationship kasi yan, at ang makakarelasyon mo, depende yan sa environment mo. Kung mostly nag-stay ka sa work mo, ang makakarelasyon mo, taga-work mo. Ganun yan. Pero kung go out ka naman lagi sa ibang environment, may mamimit ka pa rin. Depende yan sa klase ng pagkatao mo eh. Kung joyous ka talaga na makapagkaibigan, marami kang mamimit. From there, marami ka rin crushes. From there, makakapili ka rin ng magiging gusto mo. Hanggang sa magkaroon ka ng para sa'yo talaga. Kaya minsan, kung nasaan kang lugar, nandoon makakarelasyon mo. Hindi porket nandoon ka sa resident mo, nandoon ang relasyon mo. Hindi. Kasi kahit nandoon ka sa resident mo, minsan meron ka doon, pero pagdating mo sa workplace mo, meron ka rin doon. At pagdating naman sa iba tropa, meron ka rin doon. Ganun. Oo, nagkakaroon ng ganun sitwasyon. Ibig sabihin, naging seryoso ka ba nung pumapasok ka sa panahon ng pagrelasyon o paghahanap ng magiging karelasyon? Kailan ka naging seryoso sa kailan naging matured yung ating pagtingin? Kasi binabanggit mo kung kahit saan ka, parang ganun. So, may inaay ka di ba? Pag nagkaroon ka ng karelasyon na, no? Depende kung saan doon na pwesto ka nakakuha, sa environment mo, sa school, o sa workplace, o sa resident mo. Depende yan sa gravity ng relationship nyo. Kasi, ang relationship, siyempre, binabantayan din ng babae yung investment niya sa'yo na bilang kapartner niya. At gano'n ka rin sa kanya. Kung gano'n ka-intense sa relationship nyo, doon ka kayo makapag-concentrate. Ma-outcast nyo yung sinasabi ko na meron ka dito sa workplace o meron ka doon. Kung saan ka mas seryoso at seryoso rin yung partner mo at intense ang relationship nyo, doon kayo po-focus dalawa. Di parang yung relasyon tayo ng relasyon, tapos doon ka na mamimili kung sino talaga yung pinaka-masaya sa'yo. Ganun ba naging takbo ng Depende sa edad yan. Kasi pag okay. nasa edad mo na nagbibinata ka o binatilyo ka na, minsan, kahit may karelasyon ka, nagkakaras ka pa rin eh. Pero ganun eh. So, depende naman sa partner mo kung paano niya bantayan ang relationship nyo. Na minsan, hindi ka na makakatakas sa inyong dalawang relationship. Doon ka na lang. Hanggang sa mag-matured yung relationship nyo. Pero Chip, nagpakasal ka ba? Parang ganun. Tapos, ilang taong ka na ba ngayon? Tanong. Ngayon, 66 na ako. 66? Nagpakasal ako ng 20 years old ako. 20 years old. 20 years old, oo. At ang relationship ko sis, hindi naman talagang, ubagsa nagkabiglaan lang doon. Nagkabiglaan lang doon kasi yung ka-relationship ko, may dating ka-relationship din. So, nung kaming dalawa na, at nalaman ng dating niya ex, itinanan siya nung ex niya. Nung mamanikan yung ex niya, at may schedule yung kasal nila, itinanan ko naman din siya. Ganon. So, nawala siya doon sa ex niya. So, siyempre, since na tinanan ko na siya para wag na maagaw, nagpakasal kami. Okay, parang parang ang punong-puno ng kulay yung pakipagrelasyon mo, Chip, Eto ngayon, sige.
Ngayon, nung nagkaroon kayo ng anak, di ba? Paano ba magdala ng pamilya yung isang Chip na isang June, isang Pablo? Nung naandun ka sa sitwasyon na yon, siyempre, nagkaroon na ng kasalan, paano mo sineryoso yung pagdadala ng isang pamilya? Kasi hindi biro yung magkaroon ng pamilya. Lalo't 20 anyos ka pa lang nun. So, depende yan kasi, no? Kung ang relationship nyo is nakabase sa talagang pagmamahalan nyo, talagang gusto nyo ipakita sa mga taong kumukutya sa inyo na hindi sang-ayon sa relationship nyo, nakakayanin nyo. So, nandun yung struggling. Mag-struggling talaga kayo doon, ilalaban nyo, na yung tinatawag na yung batang ama, kailangan mag-matured. Kahit na hindi, mapupersa kang mag-desisyon ng mga bagay na pipilitin mo maging matured ka, kahit hindi ka pa matured. Ganun yun. Kaya pala, parang may hirap din magkaroon kaagad ng pamilya, masubo sa isang ganyang, no? Mahirap kasi pipilitin nyo na i-survive ang relationship nyo. Okay lang sana kung may support kayong, may trabaho na kayong parehas, pero kung wala, at doon nagkakaproblema ang maging mag-asawa, lalo pag bata pa kayo, kasi essence talaga, kailangan talaga, financial capabilities nyo meron kayo. Kasi pag hindi, mapupunta talaga sa wala ang relationship nyo. Paano naman yung Chip? Ano yung mga sabi mo ron sa yung mga mahihirap nating kababayan, pero yun, may asawa rin, may pamilya rin sila, tapos ang dami pa nilang anak, pero nagso-survive naman sila, di ba? Kumbaga, parang masaya pa nga ang buhay nila. Oo, Parang sa observation ko, sa 100% na magka-relationship, no? Yung porsyento na marami nag-iwalay ay yung mga may pera. At ang mga sa average, yung mga mahihirap, kung ano man, o yung wala, hindi sila naghihiwalay. Kasi yung relationship lang kayamanan nila. Tapos may anak sila. So, nangyayari, from work, diretsong bahay, kasi wala namang way na lalaki para magliwaliw. At pag nagliwaliw, may mamimit. So, walang ganon. Hindi ka sa mga may pera, paglabas sa trabaho, pupunta sa mall, magko-coffee, o sa restaurant, o sa man, as may mamimit. May mga gatherings, may mamimit. As doon nag-uumpisa. Kaya yung mga talagang kapos, nagsusurvive sila. Mas maganda relationship na kaysa mga may pera. Hanggang parang parang sinasabi mo, mahirap din yung mga karirista, yung career woman, yung magiging karelasyon mo, tapos hindi ka stable sa buhay mo pa, di ba? Nagkagustuhan kayo, kababata mo nga, di ba? Nagkagustuhan kayo, tapos sa dulo, di ba? Nakipaglaban naman kayo, pinapakita niyo yung maayos yung inyong intensyon, purely love lang, di ba? Oo. Pero pagdating sa economics pala niyan, ay bumabangga rin yan, kumbaga. Bandang huli kasi, ma-realize nyo, hindi pwedeng puro love lang eh. Kailangan talaga, meron kayong financial capabilities, support sa bata, sa inyong dalawa. Pag wala nun, isa sa inyo, bibigay. Financially, or ano pa man yan. Oo, bibigay talaga. At doon kayo magtatalo. Doon kayo magsasalubong dalawa. Kasi, minsan, sa kalagitnaan ng relationship, doon pala nagmamature ng isip natin. Doon natin nakikita na, may kailangan pa pala tayong gawin sa buhay natin. Hindi lang pwede pala yung magpamilya lang. May gusto pa pala tayo sa buhay natin. Eh, time na yun, pamilyado ka na, hindi mo na magawa yung gusto mo sa buhay mo. Kaya, ang nangyayari is, kailangan mo ng either magsikap ka lang, or akala nila, yung paghiwalay, pagtakas sa responsibilidad. Parang ganon. Yung bali Chip, siyempre nagkasama naman tayo sa isang community, Noon, siyempre tambay lang tayo noon, di ba? At alam ko namang ang dami mong crush, ang dami mong sinasabi sa mga crush mo, Yun, ano yung pakiramdam noon nang wala kang pera, tapos nung umasenso yung buhay mo, di ba, dahil sa negosyo, paano mo yun? Paano mo hinandle yung ganun? Ibig sabihin ba, talagang nanligaw, naghanap ka talaga ng, kumbaga, yung ba nagpalakas ng loob mo para maghanap talaga magiging partner mo na Yung magkasama tayo noon, na tambay tayo noon, gusto ko manligaw na noon. Kaya lang, wala akong trabaho. Taong bahay lang ako ng bahay.
So, ang ginawa ko, nag-practice ako ng celibacy. Abstention from sex. Yun, wala talaga. Hindi ko iniisip yon. So, since wala nun, hindi ako napopol na manligaw kasi wala akong urge na gawin yon. Pero kung meron kang urge na gawin yon, doon mo mararamdaman na gusto mong magkaroon ng partner kasi meron kang urgency na gustong gawin. Ganun. Pero kung wala nun, keep yourself busy sa mga bagay-bagay, mawawala sa isip mo yung mga ganong urgency na ganon. Mawawala yun. So, hindi ako nanliligaw, no? Kahit gusto ko manligaw. Ngayon, yung magkaroon ako ng trabaho at kumikita na ako, napakatawa ko naman sa babae. Bakit? Yung best inside me, inilabas ko. Bakit? Kasi meron na akong ways. May pera na ako eh. Kaya ko nang gumastos. Grabe. Grabe ang urgency ko nun sa babae nun. Kaya, marami ako naging babae nun. Yung mga time na yon. Kasi may pera na ako. Okay, sige Chief. Nasa huling yugto na tayo ng ating kwentuhan. Ano? Ano ba ang pwede nating iwanang mensahe sa ating mga manonood? O lalo na sa mga bago pa lang na nagkakaroon ng relasyon, na makipagrelasyon. Ano ba yung may papayo mo sila sa kanila? Sa mga babae, bago makapagrelasyon, siguraduhin nyo muna na matatag ang sarili nyo. Umaari lang, unahin nyo muna pag-aaral. Bakit? Para may magandang trabaho. Kasi, kung may maganda kang trabaho at financial stable kayo, hindi kayo makatakot, iwan ang partner nyo. Dahil kaya nyo tumayo sa sarili nyo. Takot lang naman kayo iwan kasi hindi nyo, iniisip yun, hindi nyo kakayanin mag-isa pag kayo na lang eh. Pero kung stable kayo, malakas ang loob nyo, kaya nyo ipaglaban ang karapatan nyo. Sa mga lalaki naman, bago kayo makapag-relationship, siguraduhin nyo lang na kaya nyo panindigan yung relationship. Kasi, ang hirap naman na minsan, makikipag-relationship tayo tapos hindi natin nirespeto ang pagkababae ng partner natin. As yung makipag-socialize sa ibang babae na meron ka ng partner is violation na yun ng karapatan ng babae. Irespeto natin yung mga babae. Kung gusto niya relationship, isa lang. Dun lang. At kung gusto niyo makapag-relationship sa iba, makipag-verbal breakup muna kayo dun sa una nyo. Mag-try kayo ng ganon. Open muna tayong dalawa. Subukan muna natin. Pag hindi mo manliligaw ulit ako sa'yo. Para makita yung sarili nyo, kung saan kayo dapat lumagay. Yun. Yun na lang. Bali, gano'n, no? Napakaganda ng mga sinabi at saka karanasan ni Chief, ano? Para sa akin naman, yung pakipagrelasyon po ay dapat pagyamanin natin yan, ano? Sa akin, hindi burden yung pagiging mahirap o pagiging mayaman, basta yung pagiging seryoso natin sa relasyon at pagtangkilik ng ating pamilya, yun ang patunayan natin sa buong mundo, no, sa lahat ng mga magulang o kamag-anak ng babae o lalaki man yan, na hindi pumapabor sa atin dahil ang tingin nila ay hindi tayo bagay. Dapat patunayan natin sa kanila na ang pagmamahal ay walang katumbas yan at walang katulad yan. Pagyamanin ang relasyon hanggang matapos, hanggang pagtanda. Para magkaroon ng sinasabing forever, no? Yun po, at muli, ako si Kasamang Wilmer mula sa Hardin de Aguila. Muli, maraming salamat sa mga tagapakinig. Ako po si Chief. Sana mapakinggan nyo kami dito muli. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin.